Kapag nagtatrabaho at nakikisama sa iba, palaging hindi maiiwasan ang alitan at hindi pagkakaunawaan. Kapag ang mga salita ng isang tao ay hindi sinasadyang nakasakit sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili, o maaaring husgahan at maliitin ka nila ng may pagtatangi, pati na ang itakwil ka pa nga ng dahil sa selos. Kapag nasaktan ka sa mga salita o kilos nila, paano dapat magsagawa ng ayon sa mga prinsipyo? Sama-sama nating pakinggan ang kwento ni Lydia. Si Lishin ang katuwang ko sa pangangasiwa sa tekstual na gawain. Pero kalaunan, pinalitan siya dahil hindi siya makagawa ng praktikal na gawain. Hindi niya matanggap na pinalitan siya, at patuloy siya nakikipag-agawan para sa katayuan at nakikipagkumpetensya sa akin. Masasabi ko na masama ang saloobin ni Lishin sa akin. Hindi niya ako pinapansin kapag kinakausap ko siya. At hindi siya maagap sa pakikipagtalakayan tungkol sa gawain na nagdulot ng mga pagkaantala sa pag-usad ng ilang proyekto. Kinukutya din niya ang mga kakulangan sa gawain ko. Ipinagyayabang niya sa akin kung paano siya magtrabaho noon at tinutukoy niya ang katiwalian ko ng may mga mapanirang komento. Kung gayon, nakipagbahaginan ka ba sa kanya at inilantad ang kanyang mga issue? Hindi. Medyo napigilan ako at patuloy akong naniwala na masyado ako nag-aalala sa reputasyon ko. Inisip ko na hindi ako gaanong mahusay na manggagawa kumpara sa kanya at na hindi ako angkop na maglingkod bilang isang leader ng grupo. Medyo naging negatibo ako at inisip ko pa nga na magbitiw at hayaan na si Lishin ang pumalit. Kalaunan, sakalang medyo bumuti ang kalagayan ko nang makipagbahaginan at tumulong sa akin ang aking leader. Pero pakiramdam ko ay napipigilan pa rin ako kapag nakakatrabaho ko si Lishin. Nang maglaon, nang malaman ng leader ko na si Lishin ay may pagkasutil, madalas na nakikipagkumpetensya para sa katayuan at inaatake at ibinubukod ang iba, sinuri at inilantad niya ang mga isyu ni Lishin. Noong una, nagawa kong tratuhin si Lishin ng tama. At buong pagmamahal ko rin siyang tinulungan at ginabayan na magnilay-nilay sa kanyang mga isyu. Pero kalaunan, nang makita ko ang isinulat niya sa kanyang pagninilay-nilay, tuluyan na akong nawalan ng pasensya. Anong isinulat niya? Isinulat niya na bukod sa inatake at ibinukod niya ako ng harapan, binatikos niya rin ako kasama ang iba pang miyembro at ang leader habang nakatalikod ako. Hindi ba tinatalakay naman niya ang kanyang pagkaunawa sa mga mali niyang nagawa? Oo, pero hindi ko lang talaga ito matanggap. Nagdalamhati ako at sumama ang loob ko ng husto. At napaisip ako kung paano niya ako nagawang tratuhin ng ganoon. Hindi ba't sinisira niya ang reputasyon ko habang nakatalikod ako? Hindi ko matanggap na tatratuhin niya ako ng ganoon matapos ng mapagmahal kong pagbabahagi at pagtulong sa kanya noong negatibo at mahina siya. Naisip ko na napakahangal ko para pagtiyagaan at pagpasensyahan siya. At sarili ko lang ang pinagnilayan ko at nagsimula akong mamuhi ng kaunti kay Lishin. Bakit palagi ako nagpapatawad sa iba? Hindi ba't nagmukha akong isang taong madaling lokohin at walang silbi? Sa pagkakataong ito, hindi ko siya basta-basta mapapatawad. Kailangan kong ipakita sa kanya na kaya kong maging matigas at hindi ako dapat maliitin. Labis akong nanlumo sa 2 araw na iyon at nabalot ako ng galit at puot. Minsan, kapag kinakausap ako ni Lishin tungkol sa gawain, gusto ko siyang makausap ng normal tulad ng dati. Subalit pumapasok lahat sa isipan ko ang mga alaala ng nangyari noon. At mas nagkakaroon ako ng matibay na paniniwala.
Hindi ako maaaring basta-bastang makipagkompromiso sa kanya. Kailangan kong maging matigas. Ang mabait na tao ay inaapi, gaya ng maamong kabayo na sinasakyan. Hindi ako pwedeng maging sobrang mabait at maging magiliw sa kanya. Sobrang pangit ang pagtrato niya sa akin noon. Kaya bakit hindi ko pwedeng ipadama sa kanya ang kaunting kirot? Pagkatapos niyon, kapag kinakausap ako ni Lishin, normal akong sumasagot. Pero malamig at masungit ang ekspresyon ko. At iniiwasan ko ring tingnan siya sa mga mata. Marahil ay nakatulong iyon sa iyo na mailabas ang iyong galit. Pero siguradong hindi rin ito naging komportable. Oo. Noong mga panahong iyon, masyado akong hindi mapalagay. At gusto ko lang mapag-isa ng mapayapa at tahimik. Sinubukan kong wag isipin ito. Pero hindi ko talaga maiwaksi sa isipan ko ang mga bagay na iyon. Nang maglaon, pinigilan ko ang mga negatibong emosyong iyon at nakausap ko si Lishin ng normal tungkol sa gawain. Pero talagang nabagabag pa rin ako. Palagi kong gustong ilabas ang aking pagkadismaya, galit at puot kay Lishin. Matindi ang pasakit at sama ng loob ko at hindi ko alam kung paano itama ang kalagayan ko. Ang tanging nagagawa ko ay iharap sa Diyos ang mga iniisip ko sa aking kaloob-looban. Nagdarasal ako sa Kanya ng paulit-ulit. O Diyos, pagkatapos ng ginawa ni Lishin sa akin, galit na galit ako. May nararamdaman akong puot sa Kanya at gusto ko pa nga maghiganti. O Diyos, ayaw kong mamuhay ayon sa aking tiwaling disposisyon. At gusto kong makipag-ugnayan ng normal kay Lishin. Pero hindi ko talaga kaya. Masyadong maliit ang tayog ko. O Diyos, pakiusap. Tulungan at gabayan mo po ako. Kalaunan, nakita ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung may nanakit sa iyo dati, at ganoon mo rin siya tinatrato, naaayon ba ito sa mga katotohanang prinsipyo? Kung dahil sa sinaktan ka niya, sinaktan ka ng husto, ay sinubukan mo sa patas o maruming paraan na gantihan at parusahan siya, ayon sa mga hindi mananampalataya, ito ay makatarungan at makatwiran, at walang maipipintas dito. Ngunit anong uri ng paraan ng pagkilos ito? Ito ay pagkamainitin ng ulo. Sinaktan ka niya, kung saan ang paraan ng pagkilos na ito ay pagpapamalas ng tiwaling satanikong kalikasan. Ngunit kung gaganti ka sa kanya, hindi ba't katulad ng sa kanya ang iyong paraan ng pagkilos? Ang mentalidad, pinagsisimulan, at pinagmumulan ng iyong paghihiganti ay pareho ng sa kanya. Walang ipinagkaiba. Kaya, ang katangian ng iyong mga kilos ay tiyak na mainitin ang ulo, natural at sataniko. Sapagkat ito ay sataniko at mainitin ang ulo, hindi ba't dapat mong baguhin ang pagkilos mong ito? Dapat bang magbago ang pinagmulan, intensyon, at motibasyon sa likod ng iyong mga kilos? Paano mo babaguhin ang mga ito? Kung maliit na bagay ang nangyayari sa iyo, kahit na hindi ka komportable rito, kapag hindi ito nakakaapekto sa iyong sariling mga interes, o nakakapanakit sa iyo ng husto, o nagsasanhi sa iyo na kamuhian ito, o inuudyokan kang itaya ang buhay mo para gumanti, kung gayon, maaari mong isuko ang iyong puot nang hindi umaasa sa pagkamainitin ng ulo. Sa halip, maaari kang umasa sa iyong katwiran at pagkatao para mapangasiwaan ng tama at mahinahon ang bagay na ito. Maaari mong prangka at taimtim na ipaliwanag ang bagay na ito sa taong iyon at lutasin ang iyong puot. Pero kung masyadong malalim ang puot na ito, kung kaya't umabot ka sa punto na gusto mong gumanti at nakararamdam ka ng mapait na puot, makakayanan mo pa bang magtimpi? Kapag nagagawa mong hindi umasa sa pagkamainitin ng ulo, at mahinahon mong masasabi na,
Dapat maging makatwiran ako. Dapat akong mamuhay ayon sa aking konsensya at katwiran, at mamuhay ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Hindi ko pwedeng tugunan ang kasamaan ng kasamaan. Kailangan kong manindigan sa aking patotoo at ipahiya si Satanas. Hindi ba't ibang kalagayan ito? Anong mga uri ng kalagayan ang mayroon kayo noon? Kung may ibang taong nagnakaw ng isang bagay na pag-aari mo o kumain ng pagkain mo, hindi ito katumbas ng isang malaking, matinding puot. Kaya hindi mo iisipin na kailangang makipagtalo sa kanya hanggang sa mamula ang mukha mo dahil sa isyong ito. Hindi mo ito dapat pagtuunan ng pansin at hindi karapat-dapat na pag-aksayahan ng oras. Sa ganitong uri ng sitwasyon, mapapangasiwaan mo ang usapin ng makatwiran. Ang kakayahang pangasiwaan ang bagay ng makatwiran ay katumbas ba ng pagsasagawa sa katotohanan? Katumbas ba ito ng pagkakaroon ng katotohanang realidad sa usaping ito? Talagang hindi. Ang pagkamakatwiran at pagsasagawa sa katotohanan ay dalawang magkahiwalay na bagay. Kung makatatagpo ka ng isang bagay na talagang ikinagagalit mo, ngunit nagagawa mong harapin ito ng makatwiran at mahinahon, nang hindi hinahayaang lumabas ang init ng ulo o katiwalian mo, hinihingi nito na maunawaan mo ang mga katotohanang prinsipyo at umasa sa karunungan para harapin ito. Sa gayong sitwasyon, kung hindi ka mananalangin sa Diyos o maghahanap sa katotohanan, madaling lilitaw sa iyo ang pagkamainiti ng ulo, maging ang karahasan. Kung hindi mo hahanapin ang katotohanan, gagamitin lamang ang mga pamamaraan ng tao at haharapin ang issue ayon sa sarili mong mga kagustuhan. Hindi mo ito malulutas sa pamamagitan ng pangangaral ng kaunting doktrina o pag-upo at paglalantad sa puso mo. Hindi iyon ganoon kasimple. Amen. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, nagsimula akong makonsensya. Dahil inakala kong sinira ni Lishin ang aking reputasyon sa pamamagitan ng pagpuna sa akin sa harap ng iba, ginusto kong magiganti sa kanya at pahirapan siya. May pagkakaiba pa ba ang mga kilos ko sa kanya? Tama. Hindi ba't hinahayaan ko lang na ang aking mga emosyon at tiwaling disposisyon ang magdikta sa aking mga kilos? Hindi ba't si Satanas ang ugat ng lahat ng ito? Hindi ko isinasagawa ang katotohanan. Tama. Palagi kong itinuturing ang sarili ko bilang napakabait at bukas na tao at karaniwang hindi makitid ang isip ko at hindi rin ako namamanipula ng mga tao. Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, saka ko lang napagtanto na hindi ito ang tunay kong tayog. Hindi lang makitid ang isip ko sa mga bagay na walang kinalaman sa akin. Sa tingin ko, hindi kinakailangan masyadong mag-alala sa mga maliit at di mahalagang bagay. Kung masyado ako mababaw, tila wala akong dangal at makitid ang isip ko, nagawa kong harapin ang mga isyong ito ng makatwiran at magmukha akong mapagparaya at mapagpatawad. Noong una, noong may masamang saloobin si Lishin sa akin, nagawa ko siyang tratuhin ng tama at naintindihan ko ang sitwasyon niya. Pakiramdam ko ay normal lang na magpakita siya ng katiwalian at umakto ako bilang mapagpatawad. Ngunit nang mabalitaan ko na pinupuna ako ni Lishin sa harap ng iba pang miyembro ng pangkat at sa harap ng lider, itinuring ko ito bilang isang malaking paghamak sa aking dignidad. Hindi ko na talaga ito makayanan at nabalot ako ng galit at puot. Nakita ko na hindi ako tunay na mapagpasensya at mapagparaya. Sinasabi ng mga salita ng Diyos, kung makatatagpo ka ng isang bagay na talagang ikinagagalit mo, ngunit nagagawa mong harapin ito ng makatwiran at mahinahon, nang hindi hinahayaang lumabas ang init ng ulo o katiwalian mo, hinihingi nito na maunawaan mo ang mga prinsipyo ng katotohanan at umasa sa karunungan para harapin ito. Naisip ko, anong mga katotohanan ang dapat kong maunawaan para alisin itong nararamdaman kong puot? Oo.
Malamang na marami kang nabasang salita ng Diyos. Oo, tumpak na inihayag ng isang partikular na sipi ang sitwasyon ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pag-atake at paghihiganti ay isang uri ng pagkilos at pagpapamalas na nagmumula sa mapaminsala at satanikong kalikasan. Isa rin itong uri ng tiwaling disposisyon. Ganito mag-isip ang mga tao. Kung hindi ka mabait sa akin, gagawan kita ng masama. Kung hindi mo ako pakikitunguhan ng may dignidad, bakit kita pakikitunguhan ng may dignidad? Anong klaseng pag-iisip ito? Hindi ba't isa itong mapaghiganting klase ng pag-iisip? Sa pananaw ng isang karaniwang tao, hindi ba't tama ang ganitong perspektiba? Hindi ba't makatwiran ito? Hindi ako aatake, maliban na lang kung inatake ako. Kung inatake ako, tiyak na gaganti ako ng atake. At ito ang karma mo. Madalas na sabihin ng mga hindi mananampalataya ang gayong mga bagay. Sa kanila, ang lahat ng ito ay mga pangangatwirang tama at lubos na umaayon sa mga kuro-kuro ng tao. Subalit paano nga ba dapat tingnan ng mga naniniwala sa Diyos at ng mga naghahangad sa katotohanan ang mga salitang ito? Tama ba ang mga ideyang ito? Hindi. Bakit hindi tama ang mga ito? Paano ba dapat kilatisin ang mga ito? Saan ba nanggagaling ang mga bagay na ito? Walang pagdududang nanggagaling ang mga ito kay Satanas. Sa aling mga disposisyon ni Satanas, nagmumula ang mga ito? Nagmumula ang mga ito sa malisyosong kalikasan ni Satanas. Nagtataglay ang mga ito ng lason at tinataglay ng mga ito ang totoong mukha ni Satanas na puno ng pagkamalisyoso at kapangitan. Naglalaman ang mga ito ng ganitong uri ng kalikasang diwa. Ano ang katangian ng mga perspektiba, kaisipan, pagpapamalas, pananalita, at pati na rin ng mga kilos na naglalaman ng ganoong uri ng kalikasang diwa? Walang duda na ito ang tiwaling disposisyon ng tao. Ito ang disposisyon ni Satanas. Nakaayon ba sa mga salita ng Diyos ang mga satanikong bagay na ito? Umaayon ba ang mga ito sa katotohanan? May batayan ba ang mga ito sa mga salita ng Diyos? Ang mga ito ba ang mga pagkilos na dapat gawin ng mga sumusunod sa Diyos at mga saloobin at pananaw na dapat nilang taglayin? Ang mga kaisipan at paraan ng pagkilos na ito ay naaayon ba sa katotohanan? Hindi. Yamang hindi naaayon sa katotohanan ang mga bagay na ito, naaayon ba ang mga ito sa konsyensya at katwiran ng normal na pagkatao? Hindi. Ngayon ay malinaw mong makikita na ang mga bagay na ito ay hindi naaayon sa katotohanan o sa normal na pagkatao. Inakala ba ninyo dati na ang mga paraan ng pagkilos at pag-iisip na ito ay angkop, presentable at may katwiran? Pinangingibabawan ng mga satanikong kaisipan at teoryang ito ang puso ng mga tao. Pinangungunahan ang kanilang mga pag-iisip, pananaw, asal at mga paraan ng pagkilos, gayon din ang kanilang iba't ibang kalagayan. Kaya, kaya bang maunawaan ng mga tao ang katotohanan? Talagang hindi. Sa kabaligtaran, hindi ba't isinasagawa at pinanghahawakan ng mga tao ang mga bagay na sa tingin nila ay tama, na para bang ang mga ito ang katotohanan? Kung ang mga bagay na ito ang katotohanan, bakit hindi nalulutas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito ang iyong mga praktikal na problema? Bakit hindi nagbubunga ng tunay na pagbabago sa iyo ang pagsunod sa mga ito,
sa kabila ng iyong pananampalataya sa Diyos ng matagal? Bakit hindi mo magamit ang mga salita ng Diyos para makilatis ang mga pilosopiyang ito na galing kay Satanas? Pinanghahawakan mo pa rin ba ang mga satanikong pilosopiyang ito na parang ang mga ito ang katotohanan? Kung tunay kang may pagkilatis, hindi ba't natuklasan na ang ugat ng mga problema? Dahil ang pinanghahawakan mo ay talagang hindi ang katotohanan. Sa halip, ito ay mga satanikong maling paniniwala at pilosopiya. Naroon ang problema. Lahat kayo ay dapat na sundin ang landas na ito upang siyasatin at suriing mabuti ang inyong mga sarili. Tingnan kung aling mga bagay sa loob ninyo ang sa tingin ninyo ay may katwiran na naaayon sa sentido komon at makamundong karunungan na sa tingin ninyo ay maipepresenta ninyo ang mga maling pag-iisip, pananaw, paraan ng pagkilos at pundasyon na itinuring na ninyong katotohanan sa puso ninyo na sa tingin ninyo ay hindi mga tiwaling disposisyon. Amen. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, napagtanto ko na nagpapakita ako ng isang malupit at masamang disposisyon. Naisip ko na talagang sobra-sobra ang pagpuna ni Lishin sa akin sa harap ng iba at ang pagsira niya sa aking reputasyon at katayuan. Gaya ng kasabihan, ang mabait na tao ay inaapi, gaya ng maamong kabayo na sinasakyan. Kung palalampasin ko lang ito, tiyak na sasabihin ng iba na wala akong kwenta at talagang madaling lokohin. Iisipin nila na pwede nila akong tratuhin kahit paano nila gusto. Hindi ko pwedeng hayaan na lang na hindi ito matugunan. At gusto kong maghiganti at baliwalain si Lishin. Naisip ko rin, si Lishin ang unang nagmaltrato sa akin. Kaya angkop lang anuman ang maging pagtugon ko. Kahit papaano, kailangan kong iparamdam sa kanya kung paano masaktan para mailabas ko ng kaunti ang pagkadismaya at panlulumo ko. Gaya nga ng sinasabi nila, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin. At kung malupit ka, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging patas. Sa pamamagitan ng paghahayag ng mga salita ng Diyos, nakita ko na ang aking mga kaisipan at pananaw ay nagmula lahat sa pagkamainitin ng ulo, sa tanikong pilosopiya at sa aking tiwaling disposisyon. Ginusto kong atakihin at gantihan ang sino mang nanakit sa akin o nagpasama ng loob ko. Kung masama ang loob ko, pasasamain ko rin ang loob ng umatake sa akin. Napagtanto ko na napakalupit at napakasama ko. Nang hayaan kong diktahan ang aking tiwaling disposisyon ng buhay ko, isinaalang-alang ko lang kung paano ako magiging masaya at kontento, at kung paano protektahan ang aking sariling mga interes. Hindi ako nagdalawang isip kung naaayon ba ang mga kilos ko sa katotohanan o kung makakasira ang mga ito kay Lishin. Naging sobra akong makasarili at makitid ang isip ko. Nagawang pagnilayan at kilalanin ni Lishin ang kanyang sarili. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ilantad ang kanyang katiwalian. Nagpapakita siya ng pagnanais na isagawa ang katotohanan at magsisi. Dapat sana itinrato ko siya ng tama at isinantabi ang aking mga pagkiling. Subalit bukod sa hindi ko siya hinikayat, pinagtuunan ko rin ng pansin ang kanyang katiwalian at hinangad na gantihan siya dahil dito. Hindi ba hindi ako naging mapagpatawad sa kabila ng pagiging tama? Nang mapagtanto ito, pakiramdam ko ay napakasama ng pagkatao ko. Oo. Nabalot ako ng puot. At sa kabila ng pagsunod sa aking pagnanais na maghiganti, hindi naging masaya at payapa ang pakiramdam ko. Sa totoo lang, mas sumama ang naramdaman ko. Nakonsensya ako at pakiramdam ko ay nagkasala ako. Naranasan ko mismo kung paanong humahantong sa personal na pagdurusa at pinsala sa mga nasa paligid mo ang pamumuhay ayon sa isang tiwaling disposisyon. Hindi ako dapat kumilos ng ganoon.
Napagtanto ko rin na ang mga pananaw ko ay pareho lang ng sa mga hindi mananampalataya. Akala ko mapoprotektahan ko lang ang sarili ko sa pagtugon sa kasamaan ng kasamaan. Sa sekular na mundo, ang matatapat na tao ay maaaring madalas maapi. At ang tanging nagagawa nila ay isantabi ang kanilang pride at makipagkompromiso. Gayunpaman, sa sambahayan ng Diyos, walang pang-aapi o inaapi. Oo. Ano man ang mangyari sa atin, o kung paano man tayo tratuhin ng iba, lahat ng ito ay may pahintulot ng Diyos. At dapat tayong maghanap ng mga paraan para matuto mula sa mga bagay na ito at maisagawa ang katotohanan. Dapat kong tanggapin ito mula sa Diyos at tratuhin si Lishi ng tama ayon sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ganoon din ang pananaw ko noon. Akala ko na ang mga kasabihang mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, at kung malupit ka, huwag mo akong sisihin sa hindi pagiging patas, ay tama at makatutulong sa akin para maprotektahan ang sarili ko. Pagkatapos ng pagsusuring ito, saka ko lang napagtanto na ang mga philosophical na haka-hakang ito ay mga teoryang ginagamit ni Satanas para gawing tiwali ang sangkatauhan. Ang isang tao ay hindi makapamumuhay ng makatao habang sinusunod ang mga pilosopiyang ito. Bukod sa hindi tayo mapoprotektahan ng mga ito, nag-uudyok din ang mga ito ng mga alitan at nakasisira sa lahat ng nasasangkot. Oo nga. Kinabukasan, masama pa rin ang loob ko nang maisip ko ang isyong ito. At hindi ako sigurado kung paano makikihalubilo kay Lishin. Kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, alam kong hindi ko dapat ratuhin si Lishin batay sa mga satanikong filosofiya. Pero napakababaw ng kaalaman ko sa isyong ito at wala akong maramdamang ginhawa. Hindi ko alam kung paano ko dapat ratuhin si Lishin. O Diyos, pakiusap, gabayan mo ako. Pagkatapos niyon, nakita ko ang isa pang sipi. Aling sipi? Babasahin ko. Sige. Ang Diyos ay poot, at hindi niya kinukonsinti ang pagkakasala. Hindi nito sinasabi na ang galit ng Diyos ay walang prinsipyo, o hindi kumikilala sa pagkakaiba-iba ng mga layunin. Ang tiwaling sangkatauhan ang tanging nag-aangkin sa walang prinsipyo at walang pinipiling pagbulalas ng matinding galit. Ang galit na ito ay ang klase ng galit na hindi nakakikilala ng kaibhan sa pagitan ng mga layunin. Sa sandaling magkaroon ng katayuan ng isang tao, madalas ay mahihirapan na siyang kontrolin ang kanyang damdamin. Kaya't masisiyahan siyang samantalahin ang mga pagkakataon upang ipahayag ang kanyang pagkayamot at ilabas ang kanyang mga nadarama. Madalas siyang magpupuyo sa matinding galit nang walang malinaw na dahilan. Nang sa gayon ay maihayag ang kanyang kakayahan at maipaalam sa ibang tao na ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay iba roon sa mga ordinaryong tao. Siyempre, ang mga tiwaling tao na walang anumang katayuan ay malimit ding mawala ng kontrol. Ang kanilang galit ay kadalasang dulot ng pinsala sa kanilang mga pansariling kapakanan. Upang mapangalagaan ang kanilang sariling katayuan at dignidad, madalas nilang nailalabas ang kanilang mga nararamdaman at naibubunyag ang kanilang mapagmataas na kalikasan. Ang tao ay magpupuyo sa galit at ilalabas ang kanyang mga nadarama upang maipagtanggol at mapagtibay ang pag-iral ng kasalanan. At ang mga pagkilos na ito, ang mga paraan kung paano ipinahahayag ng tao ang kanyang pagkayamot. Puno ang mga ito ng karumihan, ng mga pakana at mga intriga, ng katiwalian at kasamaan ng tao. At higit sa lahat, puno ang mga ito ng mga matayog na mitiin at pagnanasa ng tao. Amen. Amen. Matapos pag-isipang mabuti ang mga salita ng Diyos, medyo nahiya ako. Nakita ko na ang diwa ng Diyos ay matuwid at banal, at isinasagawa niya ang kanyang gawain sa napakamaprinsipyong paraan.
Ang poot at awa ng Diyos ay lubos na dalisay at walang dungis. Gamitin nating halimbawa ang pagtrato ng Diyos sa mga lungsod ng Sodoma at Ninive. Parehong itinatuwa ng mga lungsod na ito ang Diyos at nasadlak sa kasamaan at kahalayan. Matagal nang alam ng Diyos ang masasamang gawa nila at dapat silang wasakin dahil sa kasamaang nagawa nila. Lubos na magkaiba ang naging tugon ng dalawang lungsod sa mga mensaherong mula sa Diyos na bumisita sa kanila. Malupit na inusig ng mga Sodomita ang mga mensahero at kinamuhian nila ang lahat ng positibong bagay. Sa huli, ginalit nila ang disposisyon ng Diyos at winasak sila sa pamamagitan ng nagniningas na asupre. Sa kabaligtaran, ang mga Ninevita ay naniwala at sumunod sa pahayag ni Jonas, at ang buong lungsod ay humarap sa Diyos para magsisi at magtapat. Kaya sa huli ay nagbago ang isip ng Diyos at naawa siya sa kanila. Oo, ang Diyos ay napakamaprinsipyo sa kung paano niya tinatrato ang mga tao. Tama. Kung ang mga tao ay matigas na tumatangging magsisi, kokondenahin at wawasakin sila ng Diyos. Ngunit kapag tunay silang nagsisisi at nagtatapat ng kanilang mga kasalanan, agad na binabawi ng Diyos ang kanyang galit at nagpapakita ng awa sa kanila. Mula sa saloobin ng Diyos sa sangkatauhan, napagtanto ko na wala talaga akong prinsipyo sa kung paano ako kumilos at makitungo sa mga tao. Naganap akong kumilos batay sa aking tiwaling disposisyon. Nang magpakita ng katiwalian si Lishin, ngunit hindi nito napinsala ang aking mga interes, hindi ko siya itinuwid at tinulungan at pinalampas ko lang ito. Nang lubhang mapinsala ang mga interes ko at hindi ko na ito kinaya, naging mainit ang ulo ko at ginusto kong magiganti sa kanya. At kahit noong gusto niyang magsisi, hindi ko siya mapatawad. Nabalot ako ng puot at nagtanim ng matinding sama ng loob. Napagtanto ko na sa parehong sitwasyon ay tinrato ko si Lishin batay sa aking tiwaling disposisyon at kumilos sa ngalan ng aking sariling mga interes. Nag-init ang ulo ko at naghangad akong maghiganti para mapanatili ang aking reputasyon, katayuan at dignidad. Inilalabas ang aking pagkadismaya kay Lishin. Ang galit at puot ko ay makasarili at makitid na pag-iisip. Ang mga ito ay sataniko. Ito ay isang pagbubunyag ng aking tiwaling disposisyon. Oo nga. Kalaunan, nakita ko ang dalawa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung may mangyayaring makapupukaw sa iyong pagkapuot, paano mo ito titingnan? Sa anong batayan mo iyon titingnan? Batay sa mga salita ng Diyos. Tama iyon. Kung hindi mo alam kung paano titingnan ang mga bagay na ito ayon sa mga salita ng Diyos, magagawa mo lamang na maging mabait hanggat maaari, pigilan ang iyong pagkasuklam, magpaubaya at matyagang maghintay habang naghahanap ng mga pagkakataong gumanti. Ito ang landas na iyong tatahakin. Kung nais mong hangarin ang katotohanan, kailangan mong tingnan ang mga tao at bagay ayon sa mga salita ng Diyos. Itanong sa iyong sarili, bakit tinatrato ako ng ganito ng taong ito? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit kaya nagkakaroon ng ganitong resulta? Ang gayong mga bagay ay dapat na tingnan ayon sa mga salita ng Diyos. Ang unang dapat gawin ay tanggapin ang bagay na ito mula sa Diyos at aktibong tanggaping nagmumula ito sa Diyos. At naisa itong bagay na makatutulong at kapaki-pakinabang sa iyo. Para matanggap ang bagay na ito mula sa Diyos, kailangan mo muna itong tingnan bilang pangangasiwa at pamamahala ng Diyos. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa lupa, lahat ng iyong nadarama, lahat ng iyong nakikita, lahat ng iyong naririnig. Ang lahat ay nangyayari ng may pahintulot ng Diyos. Pagkatapos mong tanggapin ang bagay na ito mula sa Diyos,
Sukatin mo ito batay sa mga salita ng Diyos at alamin mo kung anong uri ng tao ang sino mang gumawa ng bagay na ito at kung ano ang diwa ng bagay na ito. Nasaktan ka man o hindi ng anumang sinabi niya, nasaktan man ang iyong damdamin o nayurakan man ang iyong karakter. Tingnan mo muna kung ang taong iyon ay isang masamang tao o isang pangkaraniwang tiwaling tao. Kinikilatis muna kung ano siya ayon sa mga salita ng Diyos at pagkatapos ay kinikilatis at tinatrato ang bagay na ito ayon sa mga salita ng Diyos. Hindi ba't ang mga ito ang mga tamang hakbang na dapat gawin? Una ay tanggapin ang bagay na ito mula sa Diyos at tingnan ang mga taong sangkot sa bagay na ito ayon sa kanyang mga salita, upang matukoy kung sila ay pangkaraniwang mga kapatid, masasamang tao, mga antikristo, walang pananampalataya, masasamang espiritu, kasuklam-suklam na mga demonyo, o espiya mula sa malaking pulang dragon, at kung ang ginawa nila ay isang pangkalahatang pagpapakita ng katiwalian o isang masamang gawa na sadyang naglalayong manggulo at manggambala. Ang lahat ng ito ay dapat na matukoy sa pamamagitan ng paghahambing dito sa mga salita ng Diyos. Ang pagsukat sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos ang pinakatumpak at walang pagkiling na paraan. Dapat na matukoy ang pagkakaiba ng mga tao at maharap ang mga bagay alinsunod sa mga salita ng Diyos. Dapat mong pag-isipan, labis na nasaktan ng pangyayaring ito ang aking damdamin at nag-iwan ng pagiging negatibo sa akin. Ngunit ano ang nagawa ng pangyayaring ito upang mapalakas ako para sa aking buhay pagpasok? Ano ang kalooban ng Diyos? Dinadala ka nito sa pinakapunto ng usapin na dapat mong malaman at maunawaan. Ito ang pagsunod sa tamang landas. Kailangan mong hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-iisip na napinsala ng pangyayaring ito ang aking puso at kaluluwa. Nagdadalamhati at nasasaktan ako, ngunit hindi ako maaaring maging negatibo at mapanghamak. Ang pinakamahalagang bagay ay makilatis, matukoy ang pagkakaiba, at mapagpasyahan kung talagang kapaki-pakinabang sa akin ang pangyayaring ito o hindi, alinsunod sa mga salita ng Diyos. Kung nagmumula ito sa pagdidisiplina ng Diyos at kapaki-pakinabang sa aking buhay pagpasok at sa pagkaunawa ko sa aking sarili, dapat ko itong tanggapin at magpasakop dito. Kung tukso ito mula kay Satanas, dapat akong magdasal sa Diyos at tratuhin ito ng may katalinuhan. Positibong pagpasok ba ang paghahanap at pag-iisip ng ganito? Ito ba ay pagtingin sa mga tao at bagay ayon sa mga salita ng Diyos? Kasunod niyon, anumang bagay ang iyong hinaharap o anumang dumarating na problema sa iyong pakikisalamuha sa mga tao, dapat kang maghanap ng mga nauugnay na salita ng Diyos upang malutas ang mga iyon. Kung pipiliin mo ang tamang landas, kapag may nagsalita sa paraang nakasisira sa iyong imahe o pride, o nakaiinsulto sa iyong dangal at dignidad, maaari mong piliing maging mapagparaya. Hindi ka makikipagtalo sa kanila gamit ang anumang uri ng wika o sadyang pangangatwiranan ang iyong sarili o pabubulaanan o aatakihin ang kabilang partido na magbubunga ng puot. Ano ang diwa at kahalagahan ng pagiging mapagparaya? Sinasabi mo, ang ilan sa mga bagay na sinabi niya ay hindi umaayon sa mga katunayan. Pero hindi nauunawaan ng mga tao ang katotohanan at lahat sila ay ganito bago nila natatamo ang kaligtasan. At ganoon din ako. Ngayong nauunawaan ko na ang katotohanan, hindi ko pinipili ang landas na iyon. Pinipili ko ang pagpaparaya.
Ang ilan sa mga bagay na sinasabi niya ay hindi umaayon sa mga katunayan. Hindi ko ito binibigyang pansin. Natatanggap ko kung ano ang kaya kong malaman at maunawaan. Tinatanggap ko ito mula sa Diyos at dinadala ito sa harap ng Diyos sa panalangin. Hinihiling sa Kanya na magtakda ng mga sitwasyong naglalantad sa aking mga tiwaling disposisyon, na tinutulutan akong malaman ang diwa ng mga tiwaling disposisyong ito at magkaroon ng pagkakataong matugunan ang mga isyong ito. Unti-unting malampasan ang mga ito at hakbang-hakbang na makapasok sa katotohanang realidad. Tungkol sa kung sino ang nagsasalita para saktan ako, at kung siya man ay tama o hindi, o kung ano ang kanyang mga motibasyon, sa isang aspeto, kinikilatis ko ito, at sa isa pang aspeto, tinitiis ko ito. Kung ang taong ito ay isang taong tumatanggap sa katotohanan, maaari kang taimtim na makipagbahaginan sa kanya ng mapayapa. Kung hindi, kung siya ay isang masamang tao, huwag mo siyang bigyang pansin. Maghintay ka hanggang sa matapos siya sa kanyang pagampan. Kapag ang lahat ng mga kapatid ay nakikilala at nakikilatis siya, at gayon ka rin, at ang mga lider at manggagawa ay malapit na siyang pangasiwaan, iyon na ang oras kung kailan haharapin siya ng Diyos. At syempre, ikaw ay matutuwa. Gayunpaman, ang landas na dapat mong piliin ay hindi ang pakikipaglaban ng pasalita sa masasamang tao o makipagtalo at ipagtanggol ang iyong sarili sa kanila. Sa halip, ito ay upang magsagawa ayon sa mga katotohanang prinsipyo sa tuwing may nangyayari. Ito man ay pakikitungo sa mga taong nakapanakit sa iyo o sa mga hindi pa nanakit sa iyo at sa mga kapakipakinabang sa iyo. Pare-pareho lang ang mga prinsipyong isinasagawa mo. Amen. Amen. Habang binabasa ko ang mga salita ng Diyos, mas naging malinaw ang pakiramdam ko at nagtamo ako ng ilang landas ng pagsasagawa. Nakita ko na anumang mangyari sa atin, lahat ng ito ay may pahintulot ng Diyos. At dapat tayong matuto sa mga bagay na ito. Hinihimok tayo ng Diyos na tratuhin ang mga tao sa maprinsipyong paraan. Sa pakikitungo sa mga taong nanakit sa atin, hindi tayo dapat palaging mahiya o makipagkompromiso. At hindi rin tayo dapat mabalot ng puot at maghangad na magiganti. Sa halip, dapat nating tanggapin ang sitwasyon mula sa Diyos, hanapin ang kalooban ng Diyos, at pangasiwaan ang bagay ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Oo. Kung may isang taong nagpapakita ng katiwalian, ngunit hindi namamalayang napipinsala tayo ng kanyang mga salita at kilos, dapat tayong magpakita ng mapagmahal na pagpaparaya at pagtitiis. Gamitin ang kanyang mga kritisismo para pagnilayan ang sarili nating mga issue at pagtuunan ang sarili nating pagpasok sa buhay. Kung mayroon siyang mga maling intensyon sa kung paano siya magsalita at kumilos, at pinupuna at inaatake niya tayo habang nakatalikod tayo, hindi pwedeng pagnilayan lang natin ang ating sarili, kundi dapat din nating kilalanin kung anong uri siya ng tao, ano ang mga intensyon niya, at tukuyin ang kanyang mga issue. Kung handa siyang tumanggap sa katotohanan, magsisi at magbago, dapat siyang tratuhin bilang isang kapatid at bigyan ng pagbabahagi at suporta. Kung hindi niya tinatanggap ang katotohanan kahit katiting, at isa siyang masamang tao at antikristo, kung gayon, dapat siyang malantad, makilatis, mabunyag, at maiulat alinsunod sa katotohanan. At dapat din siyang kamuhian at tanggihan. Ito ang aktwal na paraan ng pakikitungo sa mga tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Salamat sa Diyos. Iyan ang tamang paraan ng pagsasagawa. Noon, hindi ko pinangasiwaan ng mga tao gamit ang mga prinsipyo. Nabibigo akong kilatisin sila at palaging nagpaparaya sa kanila na nagtulak sa akin na makipagsabuatan sa kasamaan ng masasamang tao. O hinahangad kong gantihan at pinsalain sila dahil sa pagkamainitin ng ulo. Ngayon,
gamit ang mga salita ng Diyos bilang gabay ko, mayroon akong mga prinsipyo sa pagsasagawa. Oo. Medyo malubha ang tiwaling disposisyon ni Lishin. Ngunit tinatanggap niya ang katotohanan at handa siyang magsisi at magbago, kaya dapat ko siyang tratuhin ng tama. Kailangan kong maging mapagparaya at mapagpasensya sa kanya at patawarin siya sa pamiminsala niya sa akin. Tungkol sa mga isyu na mayroon siya na hindi niya napagtatanto, dapat kong tukuyin ang mga ito at tulungan siya. Gabayan siya para makilala niya ang kanyang sarili at malutas ang kanyang tiwaling disposisyon. Oo, iyan ay isang maprinsipyong paraan ng pagtrato sa kanya. Oo. At saka, sa pamamagitan ng karanasang ito, nagnilay-nilay ako at nakilala ko ang aking sarili. Nakita ko na sobrang liit ng tayog ko at masyadong matindi ang pagnanais ko para sa reputasyon at katayuan. Nang maging banta sa aking katayuan at reputasyon ang mga salita at kilos ni Lishin, nag-init ang ulo ko. Hinangad kong magiganti at nawalan ako ng katwiran na dapat taglay ng isang normal na tao. Ang ilan sa mga kritisismo ni Lishin sa akin ay walang batayan. Pero ang ilan ay mga tunay na problemang mayroon ako. Halimbawa, sa tungkulin ko, mas nakatuon ako sa aking gawain kaysa sa pagdana sa mga salita ng Diyos. Ang mga prioridad ko sa aking tungkulin ay mali kung minsan at iba pa. Lahat ng ito ay mga kakulangan ko. Maaaring napahiya ako dahil sa mga kritisismo, pero nakatulong ang mga ito sa akin para mas malinaw na matukoy ang issue. At nakatutulong din ito sa aking pagpasok sa buhay. Kaya, bakit ko siya sasawayin at kamumuhian? Habang mas iniisip ko ito, lalo akong naaantig. At tuluyang nawala ang pagkilin ko laban kay Lishin. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa sandaling maituwid ang ating mga pananaw, makakakilos na tayo ng may mga prinsipyo at makakaramdam ng paglaya. Oo. Kalaunan, sa isang pagtitipon, nagtapat ako kay Lishin tungkol sa katiwaliang ipinakita ko at sa sarili kong pagpasok sa buhay. Sa sandaling nagsagawa ako sa ganoong paraan, nawala ang tensyon sa pagitan namin ni Lishin at sa wakas ay nagawa ko siyang tratuhin ng tama. Nang maglaon, habang katuwang si Lishin, napagtanto ko na naging problema na ang pakikipagkumpetensya niya para sa katayuan at na hindi niya ito napagtatanto sa sarili niya. Kung minsan, ang mga pagpuna niya sa akin ay walang batayan. Sinubukan kong tanggapin ang kanyang mga kritisismo mula sa Diyos. Pagnilayan ang aking mga issue at iwasang maghangad na magiganti dahil sa init ng ulo, habang tumutuon din ako sa pagkilatis at pag-oobserba. Nang makita ko na naging malubha ang tiwaling disposisyon ni Lishin, na masama ang pagkatao niya, at napatuloy siyang nabibigong magsisi, at na nagdudulot siya ng kaguluhan at pagkagambala, iniulat ko ang sitwasyon niya sa lider. Sa huli, inilipat si Lishin. Mas naging mahinahon at malaya ang pakiramdam ko sa pagsasagawa sa ganitong paraan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa karanasang ito, natuklasan ko na sa pamamagitan lamang ng pagsasagawa sa katotohanan at pamumuhay ayon sa mga salita ng Diyos, tayo tunay na makapagsasabuhay ng isang wangis ng tao.